Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Sa mundong ang pag-ibig ay may presyo, kaya mo bang pagkatiwalaan ang lalaking binili ang iyong bukas? Sa edad ng 22, pasani kami lang naigdig. Siya ay isang dalagang ina sa kanyang 4 na taong gulang na anak na si Timmy. Iniwan, niloko at itinakwil ng kanyang pamilya. Nabubuhay siya sa bawat araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang hamak na janitress sa dambuhalang korporasyon ng Mondragon Enterprises. Doon ay makikilala niya si Ivo Mondragon, isang antipatiko, malamig, ngunit nakapanlalambot tuhod sa gwapong CEO. Isang gabi, dahil sa isang hindi inaasang pagkakataon, nag-alok si Ivo ng isang kasunduan na babago sa buhay ni Camille. Isang kasal sa papel, kapalit ng milyon-milyong piso para sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na anak. Habang unti-unting nahuhulog ang loob ni Camille sa misteryosong CEO, isang madilim na sikreto mula sa nakaraan ang mabubunyag. Ang lalaki bang nag-ahon sa kanya sa hirap ang siya ding dahilan kung bakit nadurog ang kanyang nakaraan? Sa mundong puno ng pagtataksil, pag-ibig nga ba ang sagot o isa lamang itong mas matinding laro ng tadhana? Mabilis ang takbo ng mga kamay ni Camille habang pinupunasan niya ang salaming dingding sa ika-35 palapag ng Mondragon Enterprises. Pawisan siya, pagod at halos pumikit na ang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Ngunit tuwing maiisip niya ang mukha ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Timmy, tila ba mahiwagang nagkakalaman ang kanyang mga tuyong kalamnan? "Camille, bilisan mo riyan!" Tawag sa kanya ni Aling Stella, ang kaniyang head supervisor. "Darating na si Sir Ivo. Alam mo naman yun, ayaw na may nakikitang dumi o kahit anong sagabal sa daan niya." "Opo, Aling Stella. Malapit na po ito," sagot ni Camille sa malumanay na boses. Si Camille ay isang dalagang ina. Sa edad na 22, imbis na nag-aaral o nagpapakasaya sa kabataan, bitbit niyang responsibilidad ng isang magulang. Iniwan siya ng kanyang kasintahan nung nalaman nitong nagbunga ang kanilang pagkakamali. Itinakwil din siya ng kaniyang sarili mga magulang dahil sa kahihiyan. Sa lungsod ng Maynila, mag-isa niyang itinaguyod si Timmy. Habang nagpapakasipag, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Agad niya itong sinagot nang makitang ang yaya ni Timmy ang tumatawag. "Hello? Nanay Sela, bakit po?" Kabado niyang tanong. "Camille, si Timmy, isinugod ko sa ospital. Bigla na namang sumumpong ang hika niya at mataas ang lagnat. Kailangan ng paunang bayad para ma-confine siya." Humihingal at halatang natatarantang saad ng matanda sa kabilang linya. Nabitawan ni Camille ang hawak niyang basahan. Parang huminto ang ikot ng mundo niya. "Ano po? Saang ospital po? Sige po, pupunta na po ako riyan." Hindi na nag-isip si Camille. Agad niyang binuhat ang kanyang mga gamit upang tumakbo patungo sa elevator. Wala na siyang pakialam kung mapagalitan siya o matanggal sa trabaho. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagmamadali, pagkabukas ang pinto ng elevator, ay may nabangga siyang isang matangkad na figura. Dumaos-os si Camille ng sahig habang ang kanyang mga gamit ay nagkalat. "What the?" Isang baritono at malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Inangat ni Camille ang kanyang tingin. Doon ay nakita niyang isang lalaking may tindig na tila isang modelo. Nakasuot ng mamahaling gray na suit at may pares ng mga matang singkit, ngunit matatalas na tila kayang basahin ang kanyang buong pagkatao. Walang iba kundi si Ivo Mondragon, ang kilabot at gwapong CEO ng kumpanya. "Hala, pasensya na po sir. Pasensya na po talaga."
Pautal-utal na hingi ng tawad ni Camille habang mabilis sa pinupulot ang kanyang mga gamit. May luhang nagsisimulang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil sa halo-halong takot para sa anak at takot sa kanyang nabangga. Tinitigan siya ni Ivo mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit may kung anong kislap sa mga mata nito nang makita ang mukha ni Camille na basang-basa ng luha. "Look, kung saan ka naglalakad?" Malamig na saad ng CEO. Imbes na lagpasan ito tulad ng madalas itong gawain sa mga empleyado nagkakamali, nanatili itong nakatayo sa harap ni Camille. "Bakit ka umiiyak? Dahil ba nabangga mo ako o dahil sa ibang bagay?" "Ang anak ko po, nasa ospital po. Kailangan ko po siyang puntahan." Hagulhol na ni Camille at hindi na napigilan ng emosyon. Natahimik si Ivo. Tiningnan niya ang ID na nakasabit sa leeg ng babae. Camille Monteverde. Isang pangalang tila may pamilya na tunog sa kanya, ngunit hindi niya matukoy kung saan. "Umalis ka na. Bibigyan kita ng leave para sa araw na to." Seryosong sabi ni Ivo bago ito naglakad palayo kasunod ang kanyang sekretary. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Camille. Tumakbo siya patungo sa hagdan dahil masyadong matagal ang elevator. Sa kanyang isip, iisa lang ang panalangin niya. "Diyos ko, iligtas mo po ang anak ko. Huwag niyo po siyang kukunin sa akin." Gabi na, ngunit hindi pa rin umaalis si Camille sa tabi ng kama ni Timmy sa pampublikong ospital. Tulog na ang bata. May dextrose sa kamay at oxygen sa ilong. Masakit para kay Camille na makitang nahihirapan ang kanyang munting anghel. Ang mas masakit pa roon, hawak niya ngayon ang prescription at ang paunang bill mula sa billing department. 50,000 piso ang kailangan para sa mga pagsusuri at gamot dahil may nakita ring komplikasyon sa puso ng bata. Isang halaga na hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya ng 1 taon bilang janitress. "Saan ako kukuha ng pera?" Bulong niya sa sarili habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Umiyak siya ng tahimik upang hindi magising ang anak. Lumapit na siya sa mga kamag-anak niya noon. Ngunit ang tanging isinasagot sa kanya ay, "Kasalanan mo yan. Maaga ka naglandi. Panindigan mo." "Kailangan mo ba ng tulong?" Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng maliit na charity ward. Nag-angat ng tingin si Camille at halos malaglag ang kanyang panga nang makita kung sino ang nakatayo sa harap niya. Si Ivo Mondragon. Kasama ang kanyang bodyguard. Mukhang hindi ito bagay sa madumi at masikip na pampublikong ospital. Ngunit naroon ito. Formal pa rin nakasuot ng kanyang suit at nakatingin sa kanya. Sir Ivo, bakit po kayo nandito?" Gulat na tanong ni Camille habang nagmamadaling tumayo at pinunasan ng kanyang mga luha. "Pinaimbestigan kita pagkaalis mo kanina." Direktang sagot ng CEO. Walang paligoy-ligoy. "Nalaman ko ang sitwasyon mo. Dalagang ina. Walang pamilyang matatakbuhan at may anak na may malubhang sakit." Naramdaman ni Camille ang hiya. Pakiramdam niya hinubaran ang kanyang pagkatao sa harap ng kanyang mayaman na amo. "Sir, kung tatanggalin niyo na po ako sa trabaho dahil umalis ako nang walang paalam, tatanggapin ko po. Pero pakiusap, huwag ngayon." "Hindi kita tatanggalin." Pagbutol ni Ivo sa kanyang sasabihin. Lumapit ito ng ilang hakbang at sapat na upang maamoy ni Camille ang mamahaling pabango nito. "In fact, narito ako para mag-alok ng solusyon sa lahat ng problema mo." Kumunot ang noon ni Camille. "Solusyon po?" Naglabas ang sekretary ni Ivo ng isang folder at inabot ito kay Camille. "Iyan ang kontrata para sa isang kasal. Pakasalan mo ako, Camille. Kapalit niyan, sagot ko ang lahat ng medikal na pangangailangan ng anak mo. Ililipat ko siya sa pinakamagandang pribadong ospital at bibigyan kita ng buwanang allowance na hindi mo aakalaing kikitain mo sa buong buhay mo."
Nalaglagan pa nga ni Camille at pakiramdam niya ay nananaginip siya ng gising. Pakasalan kayo? Pero bakit po? Hindi niyo naman ako kilala. At bakit ang isang katulad niyo ay magpapakasal sa isang janitress na may anak na? Tumingin si Ivo sa natutulog na bata bago muling ibinalik ang malamig na titig kay Camille. May mga personal akong dahilan. Kailangan ko ng asawa para makuha ang aking buong manas sa lolo ko bago matapos ang buwang ito. At ayoko ng babaeng mayaman na may ambisyon sa kumpanya ko. Ikaw, kailangan mo ng pera. Ako, kailangan ko ng asawa sa papel. It's a win-win situation. Pero, nag-aalangan si Camille. Kasal? Isang sagradong bagay ang kasal para sa kanya kahit pa nagkamali siya noon. Wala ka ng oras para mag-isip ng matagal, Camille. Pagigiit ni Ivo sabay turo sa monitor ng tibok ng puso ni Timmy. Ang anak mo ang nakataya rito. Pipirmahan mo ang kontrata o hahayaan mo siyang maghirap sa ospital na to. Tumingin si Camille kay Timmy at nakita niyang maputlang mukha ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pride at takot. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Kahit pa, ibenta niya ang kanyang kaluluwa sa gwapong demonyong nasa harap niya. Sige po, papayag na ako. Pikit matang saad ni Camille. Isang lihim at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ivo na hindi napansin ng dalaga. Good. Bukas na bukas din, magiging asawa na kita. Hindi akalain ni Camille na sa loob lamang ng 24 na oras, ang kanyang buhay na dating umiikot sa basahan at semento ay biglang lulutang sa marangyang mundo na parang isang panaginip. Unang pinalipad ni Ivo si Timmy sa isang pribado at marangyang suite sa St. Luke's Medical Center. Doon, ang mga pinakamagagaling na doktor na ang nag-aasikaso sa kanyang anak. Na makita ni Camille na maayos na ang lagay ng bata at mapayapa nang natutulog sa malambot na kama, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit alam niyang may kapalit ang lahat ng ito. Suotin mo yan. Malamig na utos ni Ivo nang pumasok ito sa VIP room ng ospital. Kasunod ang dalawang designer na may bit-bit na simpleng puting lace dress at isang pares ang sapatos. Ngayon na po ba, sir? Kabado niyang tanong. Huwag mo na akong tawaging sir. Simula ngayon, Ivo na lang. At oo, ngayon na ang civil wedding natin. Naroon ang judge sa opisina ko. Sagot ng lalaki nang hindi man lang siya tinitignan habang inaayos ito ang kanyang mamahaling Rolex. Pagkalipas ng 2 oras, nakatayo na si Camille sa marangyang penthouse office ni Ivo. Ang kasal ay mabilis, pribado at walang kaunting romansa. Nang sabihin ng judge ang mga salitang ay, ngayon, pronounce you man and wife, naramdaman ni Camille ang kakaibang kaba. Nang daitan ni Ivo ang malamig nitong labi sa kanyang pisngi para sa tradisyonal na halik, dumaan ang kuryente sa buong katawan ng dalaga. Ngunit bago pa man niya madipahan ang kahulugan ng salitang yon, bumukas ang pinto ng opisina at sunod-sunod na pumasok ang mga reporter at cameraman. Flash dito, flash doon. Nagulat si Camille at napakapit sa braso ni Ivo. Mr. Mondragon, totoo bang pinakasalan niyo ang isa sa mga janitress ng kumpanya niyo? Tanong ng isang reporter. Is it a publicity stunt, sir? O totoo ang balitang may anak na ang babaeng to? Sunod na hirit ng isa pa. Hinarap ni Ivo ang mga media ng may kumpiyansa at otoridad. Inakbayan niya si Camille at hinalikan ito sa noo sa harap ng mga cameraman. Dahilan para magkagulo ang mga photographer. Camille is my wife now. Hindi ko pinalalampas sa nakaraan niya. Dahil ang mahalaga ay ang kasalukuyan naming dalawa. At ang anak niya, anak ko na rin siya ngayon. Seryoso ngunit may paninindigan na pahayag ni Ivo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Camille. Sa kabila ng katotohanan ng kontrata lang ang lahat, bakit tila may kung anong init na dumaloy sa kanyang puso sa narinig ng mga salitang mula sa gwapong CEO.
Ngayon ang lumingon si Ivo sa kanya habang nakangiti sa mga kamera. Nakita niya ang lamig sa mga mata nito. Paalala na ang lahat nang ito'y isa lamang palabas. Matapos ang nakakapagod na araw at ang pagdagsa ng balita sa mga social media at telebisyon tungkol sa Cinderella story ng isang janitress, dinala ni Ivo si Camille sa kanyang tambuhalang mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Dito ka muna titira habang nagpapagaling si Timmy sa ospital. Kapag maayos ang lagay niya, susunod siya rito. Saad ni Ivo habang binabaybay nila ang malawak na sala na may naglalakihang chandelier at mamahaling mga muebles. Salamat, Ivo. Mahiyain niyang sabi. Ang kanyang mga lumang gamit na nakasidlang lang sa plastic bag ay tila dumi sa napakagandang paligid. May 3 patakaran ka lang na dapat sundin sa bahay na to. Harap sa kanya ng lalaki. Formal pa rin ang tindig. Una, huwag kang papasok sa master's bedroom ko maliban kung sasabihin ko. Pangalawa, kapag may bisita o ang pamilya ko ang narito, kailangan nating magpanggap na mag-asawa na may malalim na pagmamahalan. At pangatlo, lumipat si Ivo kay Camille, dahilan para mapatras ang dalaga hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa pader. Huwag na huwag kang mai-inlove sa akin, dahil negosyo lang ang lahat ng to. Napalunok si Camille. Tinitigan niya ang perpektong mukha ng lalaki. Ang matangos itong ilong, ang mapupulang labi at ang matikas itong panga. Huwag ka mag-alala. Alam ko ang lugar ko. Pera lang ang kailangan ko para sa anak ko. Mukhang nasiyahan si Ivo sa sagot niya. Mabuti. Ang kwarto mo'y nasa dulo ng pasilyo sa itaas. Nang sumapit ang gabi, hindi makatulog si Camille. Sobra siyang naninibago sa lambot ng kama at sa lawak ng kwarto. Nagpasya siyang bumaba para kumuha ng isang basong tubig. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kusina, napansin niyang may bahagyang nakabukas na pinto sa silid-aklatan ni Ivo. May munting liwanag na nanggagaling doon. Akma sana siyang dadaan lang nang marinig niyang seryosong boses ni Ivo na may kausap sa telepono. Oo. Tapos na ang kasal, nakuha ko na ang tiwala niya. Saan ni Ivo? Mababa ang boses ngunit may pait. Hindi niya alam kung sino talaga ako at lalong hindi niya alam na kapatid ko si Marco. Napatigil si Camille sa paglalakad at parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Marco, ang lalaki na kabuntis at nang iwan sa kanya, 4 na taon na ang nakakaraan. Hayaan mong isipin niyang tinutulungan ko siya para sa mana ni Lolo. Patuloy ni Ivo sa kabilang linya. Pero ang totoo, sinusiguro ko lang na magbabayad ang pamilya natin sa ginawa ni Marco sa kanya. At may iba pa akong plano para sa bata. Nanginig ang mga tuhod ni Camille. Agad siyang napaatras at mabilis sa bumalik sa kanyang kwarto. Habang hawak ang kanyang dibdib na tila sasabog sa kaba at takot. Sino ba talaga si Ivo Mondragon? Ang kanyang tagapagligtas? O isang lalaking may mas malalim at madilim na motibo sa kanyang buhay? Ang gabi ay balot ng karangyaan. Ngunit para kay Camille, tila ito isang bitag na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Nakasuot siya ng isang emerald green silk gown na hapit sa kanyang katawan. Isang obra ni Vera Wang na personal na pinili ni Ivo. Ang kanyang buhok ay nakaayo sa isang elegant bun at ang kanyang liig ay pinalalamutian ng mga diamanteng nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa labas siya ng perpektong definisyon ng isang Cinderella. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa narinig niya kagabi sa silid-aklatan. Ayusin mo mukha mo, Camille. Bulong ni Ivo habang pababa sila ng kanyang itim na may badge sa harap ng ancestral mansion ng mga Mondragon. Masyadong halata ang kaba mo. Isipin mo, ikaw ang reyna ng gabing to at ako ang katuwang mo. Bakit kailangan mong gawin to, Ivo? Bakit kailangan ipakilala mo ako sa buong pamilya mo sa ganitong kabilis na paraan? Tanong ni Camille at ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Ivo. Sa halip ay iginawa dito ang kanyang braso para kumapit ang dalaga.
Pagpasok nila sa dambuhalang pinto ng mansyon, sinalubong sila ng mga matatandang Mondragon at mga piling bisita. Ngunit sa gitna ng karamihan, may isang pares sa mga mata ang tumama kay Camille na tila isang kidlat na nagpagulo at nagpaguho sa kanyang mundo. Si Marco. Nakatayo ito sa gilid ng bar at may hawak na baso ng scotch at may nakapulupot na babae sa kanyang braso. Ang lalaking sumira sa kanyang kabataan. Ang lalaki nangako ng kasal ngunit iniwan siya sa kalsada nang malaman nitong buntis siya. Ivo, my brother. Masayang bati ni Marco habang lumalapit, ngunit biglang napatigil at nabitawan ng hawak na baso ng makilala ang babaeng katabi ng kanyang kapatid. Camille? Ang katahimikan ay tila isang sumpa na bumalit sa buong bulwagan. Ang matatandang Mondragon, kabilang na ang Donya ay napatingin sa kanilang tatlo. Wait, you know each other? Maang-maangan na tanong ni Ivo, bagamat may mapanuyang kislap sa kanyang mga mata. Marco, meet my wife, Camille Monteverde Mondragon. Camille, ito ang bunsong kapatid ko sa ama, si Marco. Parang gustong himatayin si Camille. Ang lalaking kinamumuhian niya at ang lalaking nagligtas sa kanya ay magkapatid. Tiningnan niya si Ivo, naghahanap ng kasagutan. Ngunit ang nakita niya lang ay ang matigas na panga nito at ang tila nag-aapoy na galit na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Mag-asawa? Ivo, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Marco at hindi na napigilan ng emosyon. Hindi mo ba alam kung sino ang babaeng yan? Isa lang siyang ano, Marco? Malabig na putol ni Ivo. Ang boses ito ay parang talim ng kutsilyo. Isa siyang desenteng babae na pinabaya ng isang walang kwentang lalaki? O ang babaeng masigit pa ang dangal kaysa sa lahat ng tao sa kwartong ito? Mag-ingat ka sa susunod na sasabihin mo. Dahil asawa ko ang hinuhusgahan mo. Nanginig ang buong katawan ni Camille. Ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay sapat na para sumabog ang buong mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang sampal ang tumapo sa pisngi ni Camille mula sa Donya, ang ina ni Ivo. Anong klaseng kahiyan ito, Ivo? Pinakasalan mo ang babaeng kinalalantari ng kapatid mo? Bulyaw ng matanda. Hindi gumalaw si Camille at naniga siya sa kinatatayuan. Ngunit laking gulat niya nang humarang si Ivo sa harap niya. Tila isang pader na handang tumanggap ng lahat ng bala para sa kanya. Hindi siyang kahihiyan, ma. Ang pamilyang to ang kahihiyan dahil hinayaan nating may isang batang naghirap dahil sa kaduwagan ni Marco. Sagot ni Ivo. Tara na, Camille. Wala na tayong dapat patunayan dito. Pagbalik sa loob ng mansyon ni Ivo, ang loob ng sasakyan ay tila isang vacuum. Walang tunog, walang hangin, tanging ang mabigat na paghinga ni Camille ang maririnig. Pagdating nila sa bahay, hindi na nakapagpigil ang dalaga. Pagkababa pa lang ng sasakyan, hinarap niya ang CEO. Bakit, Ivo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw niya, ang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Alam mo simulat sa pula kapatid mo si Marco. Ginamit mo lang ba ako para magkakaganti sa kanya? Ginamit mo ba ang anak ko para saktan ng kapatid mo? Huminto si Ivo. Sa paglalakad at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay balot ng dilim. Lumapit siya kay Camille hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng katawan nito. Ginamit? Bulong ni Ivo at ang boses ay puno ng pait. Camille, nalaman ko ang ginawa ni Marco sa iyo nung nakita ko ang litrato mo sa kanyang lumang gamit. Nalaman ko na may anak siya sa iyo na kasing edad ni Timmy. Sa tingin mo ba, kaya ko matulog sa gabi habang alam ko ang kapatid ko ay nagpapakasasa sa yaman? Habang ikaw ay naglilinis ng dumi sa kumpanya ko? Pero hindi mo na kailangan pakasalan ako. Pwede mo naman kaming tulungan ng walang ganitong drama. Hirit pa ni Camille. Hindi mo naintindihan. Hawak ni Ivo sa magkabilang balikat si Camille. Mahigpit na tila natatakot na kumawala ito. Ang lolo ko, bago siya mamatay,
Iniwan niya ang lahat ng mana kay Marco dahil akala niya ito ang magiging tagapagmana ng pamilya. Pero ang kondisyon ng will, kailangan may asawa na ang magmamana. Nung nalaman kong hinahanap ka ni Marco para gamitin ka ulit at pakasalan para lang sa pera, inunahan ko na siya. Pinakasalan kita para protektahan ka, Camille. Para hindi ka na niya muling madurog pa. Natigilan si Camille. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng kalituhan. So, proteksyon lang ito? Binitawan ni Ivo ang kanyang balikat at umiwas ng tingin. Yan ang usapan, di ba? Kontrata lang ito. Ngunit bago pa makasagot si Camille, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya, ito isang pamilyar na nakakapangilabot na boses ang narinig niya. Akala mo ba tapos na tayo, Camille? Si Marco iyon at halatang lasing at puno ng galit. Hindi kita hahayaang mapunta kay Ivo. Alam mo sikretong tinatago niya. Alam mo ba kung bakit namatay ang magulang mo sa aksidente 4 na taon na nakakaraan? Itanong mo sa mahal mong asawa kung kaninong sasakyan na nakabangga sa kanila. Nabitawan ni Camille ang cellphone at nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Ivo nang inag-aalangan lumapit sa kanya. Camille, ano nangyari? Sino yun? Tanong ni Ivo. Napaatras si Camille. Ang kanyang mundo ay muling nagugunaw. Huwag ka lalapit sa akin, Ivo. Sabihin mo sa akin ang totoo. 4 na taon na nakakaraan. Asan ka nung gabi ng December 15? Namutla si Ivo. Ang kanyang katahimikan ay sapat na para maging kumpirmasyon sa isang katotohanan na mas masakit pa sa pagtataksil. Isang twist na hindi inaasahan ni Camille. Ang lalaki nag-aon sa kanya sa putikan ay siya rin palang dahilan kung bakit siya nawalan ng pamilya. Camille, let me explain. Pagsusumamo ni Ivo. Sobra na to, Ivo. Hikbi ni Camille habang tumatakbo patungo sa pinto. Sobra na ang sakit. Ang ulan sa labas ng mansyon ay tila nakikiramay sa unos ng kasalukuyang sumisira sa puso ni Camille. Nakatayo siya sa may pintuan, basang-basa ang mukha ng luha, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at panlulumo. Ang mga salita ni Marco sa telepono ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan na parang isang sumpa. December 15, 2022. Ang gabing binawi sa kanya ang kanyang mga magulang sa isang trahedya sa kalsada. Ang gabi kung kailan tuluyan siyang naging mag-isa sa mundo habang pasa ng kanyang pagbubuntis. Camille, pakiusap, makinig ka muna sa akin. Pagsusumamo ni Ivo. Ang palaging matigas at aruganteng mukha ng CEO ay napalitan ngayon ng matinding takot. Takot na tuliyang lumayo ang babaeng nagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinabi ni Marco. May mas malalim na kwento sa likod ng aksidenteng yun. Mas malalim? Hinalikan ni Camille ang sariling tawa. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ivo, simple lang ang tanong ko. Sasakyan mo ba nakabangga sa mga magulang ko o hindi? Natikom ni Ivo ang kanyang mga labi. Tumitig siya sa mga mata ni Camille at sa kanyang pag-iyak, nakita ng dalaga ang sagot na kanyang kinatatakutan. Oo, mahinang tugon ni Ivo. Ang boses ay halos maglaho sa tunog ng kulog sa labas. Pero hindi ako nagmamaneho noon, Camille. Si Marco ang kumuha ng susi ng kotse ko noong gabi na yun dahil lasing siya. Matapos ninyo mag-away. Siya ang nakabangga sa mga magulang mo. Pero dahil natakot siya, tumakas siya at iniwan ang sasakyan ko sa lugar ng aksidente. Ang pamilya ko, ang madrasta ko, ginamit ang pera at kapangyarihan para ako ang palabasing may kasalanan sa records para protektahan ang kanyang tunay na anak. Napahawak si Camille sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang iniikot sa kanyang puso. At hinayaan mo yon? Hinayaan mong mapagbintangan ka? At bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Dahil ng gabi ring yun, doon ko nalaman ang buong katotohanan tungkol sa'yo.
Lumapit si Ivo at pilit na hinahawakan ng mga kamay ni Camille. Kahit papilit itong binabawi ng dalaga. Nung nalaman ko may biktima ang aksidente, pumunta ako sa ospital ng palihim. At doon kita nakitang duguan. Umiiyak at buntis. Nangangailangan ka ng dugo, Camille. At ang sanggol sa sinapupunan mo, si Timmy, nangangailangan ng emergency transfusion pagkapanganak dahil sa stress na aksidente. Ako ang nagbigay ng dugo para sa kanya. Ako ang naging donor ng anak mo. Nalaki ang mga mata ni Camille. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod kaya napasandal siya sa pader. Ano? Kaya kita hinaanap, Camille. Kaya kita pinasok sa kumpanya ko. Patuloy ni Ivo at ang mga luhay malaya na ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi lang to dahil sa mana ni Lolo. Gusto kong protektahan kay ni Timmy mula sa pamilya ko. Gusto kong pagbayaran ng kasalanang hindi ko man ginawa, ngunit bit-bit ng pangalan ko. Pero bago ko pa man namalayan, nahulog na ako sa'yo. Mahal kita, Camille. Hindi na ito isang kontrata para sa akin. Binitawan ni Camille ang hawak ni Ivo at umiling. Sobra na. Ang katotohanan ay masyadong mabigat. Masyadong madugo. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko, Ivo. Ang lalaking ama ng anak ko na nang iwan sa akin o ang lalaking asawa ko ngayon na may dalang multo ng kamatayan ng mga magulang ko. Lalabas muna ako. Kailangan ko ng hangin. Hindi pinakinggan ni Camille ang mga tawag ni Ivo. Sumakay siya sa isang taxi at nagpatid direkta sa ospital kung saan naroon si Timmy. Sa piling ng kanyang anak, doon lang siya nakakahanap ng kapayapaan. Doon lang sigurado ang pag-ibig sa mundong puno ng kasinungalingan. Ngunit pagdating niya sa VIP room ng kanyang anak, sinalubong siya ng isang bakanting kama. Ang mga dextrose lines ay gupit-gupit at ang laruan ng kanyang anak ay nasa sahig. Nurse? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Timmy? Hysterical na sigaw ni Camille habang hilahila ang nurse sa station. Ma'am, kinuha po ng kapatid ng asawa niyo si Mr. Marco Mondragon. Sabi niya po ay may go signal mula kay Mr. Ivo para ilipat ang bata ng ospital. Takot na sagot ng nurse. Nalaglag ang puso ni Camille sa kanyang tiyan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at galit. Marco, nasaan ang anak ko? Ibalik mo si Timmy sa akin! Sigaw niya sa kabilang linya. Isang malademonyong tawa ang sumagot sa kanya. Huwag ka mag-alala, Camille. Ligtas naman ang anak natin dito sa akin. Pero alam mo, nabalitaan ko na babaguhin ni Ivo ang will ni Lolo. Bukas, para sa kumpanya gamit ang pangalan mo. Kung gusto mo makitang buhay ang anak mo, pumunta ka sa lumang warehouse ng Mondragon Logistics sa Pier 4. Mag-isa ka lang, Camille. Kapag nalaman kong kasama mo si Ivo, hindi ko natitingnan kung anak ko nga ba talaga ang batang to. Huwag! Pakiusap, Marco, huwag mo saktan ang anak ko. Pagmamakaawa ni Camille, ngunit binaba na siya ng telepono. Walang ibang matakbuhan si Camille. Sa kabila ng kanyang galit kay Ivo, alam niyang ang CEO lang ang may kapangyarihan para tulungan siya ngayon. Tinawagan niya to habang tumatakbo palabas ng ospital. Ivo, si Timmy. Kinuha siya ni Marco. Nasa lumang warehouse sa Pier 4. Humagulhol ni Camille. What? Damn it! Maririnig ang tunog ng humaharurot na makina ng sasakyan sa kabilang linya. Kasalukuyan na palang hinahanap ni Ivo si Camille. Huwag kang pupunta ron na mag-isa, Camille. Papunta na ako. I'm tracking Marco's phone right now. Pakiusap, mag-ingat ka. I will save our son, I promise you. Na makarating si Camille sa madilim at abandonadong warehouse sa Pier 4, ang amoy ng kalawang at dagat ay humalo sa kanyang takot. Pagpasok niya, nakita niya si Timmy na nakatali sa isang upuan. Umiiyak at takot na takot. Sa likod nito ay si Marco at may hawak na baril at bakas ang pagkabaliw sa mga mata. Dahil sa impluwensya ng alak at pagkatalo sa yaman. Bitawan mo ang anak ko, Marco! Sigaw ni Camille. Hindi ko siya bibitawan hanggat hindi pumipirma si Ivo sa pagsuko ng Mondragon Enterprises. Bulyaw ni Marco.
Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng warehouse at pumasok ang sasakyan ni Ivo. Mabilis bumaba ang CEO. Walang takot na hinarap ang kanyang kapatid kahit pa nakatutok ang barilito sa kanya. Ibaba mo ang baril, Marco. Ang laban na to ay isa ating dalawa lang. Huwag mong itamay ang bata at si Camille. Malamig at seryosong saan ni Ivo habang dahan-dahang naglalakad pa pasulong. Isang hakbang pa, Ivo. Babarilin ko ang batang to. Banta ni Marco, sabay kabit ng baril sa direksyon ng umiiyak na si Timmy. Huwag! Sigaw ni Camille. Ngunit bago pa man niya magawa ang anuman, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Ang ugong ng putok ng baril ay tila nagpahiwalay sa kaluluwa ni Camille mula sa kanyang katawan. Sa isang saglit, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng dagat sa Pier 4. Timmy! Ang unang lumabas sa bibig ni Camille, isang matinis na tili ng isang inang handang mamatay para sa kanyang anak. Ngunit hindi si Tim ang dumanak ang dugo. Sa harap ng upuan ng bata, nakatayo si Ivo. Sinalo ng kanyang malawak na likod ang balang nakalaan para sa kanyang pamangkin. Isang iglap lang, dahan-dahang lumuhod ang CEO. Ang kanyang kanang kamay ay nakakapit sa kanyang tagiliran, kung saan mabilis sa bumubukal ang pulang likido na nag-uunahang pumatak sa maduming semento. Ivo! Sigaw ni Camille. Tumakbo siya na walang pag-alinlangan. Binaliwala ang takot kay Marco at sinalo ang papatumbang katawan ng kanyang asawa. Nagawa ko. Protektahan ang anak natin. Bulong ni Ivo, habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng panginginig ng kanyang mga labi at pamumutla ng kanyang mukha. Si Marco naman inatigilan. Nalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa baril na hawak. Kahit gaano siya kasama, hindi niya akalaing magagawa niyang barilin ang sarili niyang kapatid sa ama. Hindi. Hindi ko sinasadya. Kasalanan mo to, Ivo. Kasalanan mo kung bakit napunta sa iyo ang lahat. Hysterical na sigaw ni Marco habang unti-unting umaatras at nawawala na sa katinuan. Marco, mama, batay tao ka! Galit na isinigaw ni Camille habang ang kanyang mga kamay ay basang-basa na ng dugo ni Ivo. Iniwan mo ko nun. Pinabayaan mo ang anak mo. At ngayon papatayin mo ang lalaki nag-ayos ang lahat ng dumi mo? Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malalakas sa wangwang ng mga sasakyan ng pulis sa labas. Si Ivo, bago pa man pumunta sa warehouse ay naipasa na ang koordinasyon sa kanyang mga pinagkakatiwala security specialist at sa mga otoridad. Walang kikilos! Ibaba ang baril! Sigaw namang armadong pulis na biglang bumasag sa mga bintana at pinto ng warehouse. Gusto pang tumakas si Marco. Ngunit mabilis siyang nadaganan at napasubsob sa sahig ng 3 pulis. Habang pinapantayan ng posas ang kanyang mga kamay, tumitingin siya kay Camille at Ivo na may halong inggit at pinitensya. Hindi pa tayo tapos, Camille! Hindi pa tayo tapos! Bulyaw ni Marco habang hinihila palabas. Ngunit wala nang pandinig si Camille para sa ex-boyfriend niya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa asawa nag-aagaw buhay. Ivo, pakiusap. Huwag kang pumikit. Tumingin ka sa akin. Sabi mo poprotektahan mo kami. Huwag mo kaming iwan. Pagmamakaawa ni Camille, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ni Ivo. Camille, kung ito man ang huling gabi ko, tandaan mo, ang dugo ko, dumadali na kay Timmy. Simula pa noon. Mahinang sambit ni Ivo bago tuloy nawala ng malay ang kumpas ng kanyang mga mata. Ang sumunod na 48 oras ay naging isang buhay na impyerno ng paghihintay para kay Camille. Ang ICU ng ospital ay naging saksi sa kanyang walang katapusang panalangin. Habang si Timmy ay ligtas at natutulog sa kabilang kwarto, walang galos kundi takot lang. Si Ivo naman ay sumailalim sa isang maselang operasyon para tanggalin ang balang malapit sa kanyang baga. Habang nakaupo si Camille sa labas ng ICU, marasa bumukas ang pinto ng pasilyo. Pumasok ang Donya, ang madrasta ni Ivo at ina ni Marco, kasama ang mga abogado ng pamilya Mondragon. Ikaw ang salot sa pamilyang to! Bulyaw ng Donya habang itinuturo si Camille.
Dahil sa'yo, nasa kulungan ng anak kong si Marco. At dahil sa'yo, nag-aagaw buhay si Ivo. Papalasin namin ang kasalan ninyo. At wala kang makukuha kahit isang duling na diamante mula sa amin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi yumuko si Camille. Hindi siya umiwas ng tingin. Tumayo siya ng tuwid. Bit-bit ang dignidad ng isang babaeng hinarap ng pinakamatinding unos ng tadhana. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot bilang janitress, ngayon ay may ningning na ng isang tunay na asawa at ina. Tapos na ang panahon na tinatakot niyo ako, Doña Amanda. Malamig at may otoridad na saad ni Camille. Huwag niyong kalimutan, ako ang legal na asawa ni Ivo Mondragon. Sa ilalim ng batas, ako ang may karapatan sa kanyang mga medikal na desisyon at sa kanyang mga ari-arian habang hindi siya makapagsalita. Inabot ng sekretary ni Ivo ang nakakadating lang isang makapal na folder kay Camille. At mahigit pa kayong dapat malaman. Patuloy ni Camille habang binubuklat ang mga dokumento sa harap ng Donya. Bago kami pumunta sa warehouse, na-file na ng mga abogado ni Ivo ang buong ebidensya ng aksidente. 4 na taon na ang nakakaraan. Ang dashcam footage ng sasakyan ni Ivo, ang fingerprint ni Marco sa manibela, at ang mga resibo ng panunuhong ginawa ninyo sa mga pulis noon para pagtakpan ng anak ninyo. Hindi lang si Marco mabubulok sa kulungan. Kasama kayo bilang accessory to the crime. Namatla ang Donya. Napaatras ito habang ang kanyang mga abogado ay napayuko. Alam na wala silang laban sa hawak na ebidensya ng bagong ginang Mondragon. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Gagawa ako ng sarili kong hustisya para sa mga magulang ko at para sa asawa ko. Pagtatapos si Camille. Umalis na kayo bago ko tawagin ang mga security. Wala nagawa ang Donya kundi ang tumalikod na may galit at kahihiyan. Nang makaalis sa mga ito, pumasok si Camille sa loob ng ICU. Lumapit siya sa tabi ng kama ni Ivo. Marami pa ring tubong nakakapit sa lalaki. Ngunit stable na ang tibok ng kanyang puso ayon sa monitor. Hinawakan ni Camille ang malamig na kamay ng CEO. Ivo, narinig mo ba ako? Ipagtatanggol ko ang pamilya natin. Pakiusap, gumising ka na. May utang ka pang kwento sa amin ni Timmy tungkol sa dugong ibinigay mo sa kanya. At may pagkakataon pa tayong gawing totoo ang kontratang sinimula natin. Habang nagsasalita si Camille ay dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Ivo at ang kanyang mga mata unti-unting namulat. Sumalubong sa mukha ng babaeng handa na niyang mahalin habang buhay. Siksikan ng mga tao sa loob ng courtroom ng Regional Trial Court. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon at bulungan ng mga mamahayag. Ito ang araw ng huling pagsubok para sa pamilyang Mondragon. Ang pagbaba ng hatol sa mga krimen ni Marco at Doña Amanda. Nakatayo si Camille sa gilid ng kanyang asawa. Si Ivo, bagaman may kaunti pang itim sa ilalim ng mga mata at medyo may iniinda pang sakit sa kanyang sugat, ay mukhang masigla, makapangyarihan at formal sa kanyang itim na suit. Nakahawak ang kanyang kamay sa bebong ni Camille at tila pinapakita sa buong mundo na walang sino man ang pwedeng humiwalay sa kanila. Sa ngalan ng batas, panimula ng hukom, ang boses ay imalingaw-ngaw sa buong silid. Patapos rin ang mga ebidensyang ipiniresinta, kabilang ang orihinal na testimonya ng mga saksi sa aksidente, 4 na taon na nakakaraan, ang forensic evidence sa warehouse at tangtangkang pagpatay sa menor de edad. Hinahatulan ng korte si Marco Mondragon ang parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ng walang parol. Isang malakas sa iyak ang kumawala kay Doña Amanda. Nakasalukuyan ding hinahatulan ng 5 taong pagkabilanggo bilang accessory to the crime dahil sa pagtatakip at panunuhol. Hindi! Kasalanan mo to, Camille! Ilandi mo ang mga anak ko! Sigaw ng Donya habang kinakaladkad siya ng mga bouncers at pulis palabas. Tumingin si Marco kay Camille bago itutuli ang dalhin ng mga gwardya. Walang galit sa mga mata nito ngayon, kundi purong pagsisisi. Tumingin din ito kay Timmy na hawak ng yaya sa likod ng korte. Isang mahinang pasensya na ang namutawi sa labi ni Marco bago siya tuli ang naglaho sa madilim na pasilyo ng piitan. Humarap si Ivo kay Camille
Inabot niya ang kanyang kamay at pinunasan ang nag-iisang butil ng luha na pumatak mula sa mata ng kanyang asawa. Tapos na, Camille. Malaya tayo sa nakaraan. Nabigyan na natin ng hustisya ang mga magulang mo. Salamat, Ivo. Kung hindi dahil sa lakas ng loob mo, baka hanggang ngayon nagtatago pa rin ako sa takot. Bulong ni Camille habang sinusubsob ang kanyang mukha sa malawak na dibdib ng asawa. Hindi ako ang nagligtas sa atin, Camille. Sagot ng gwapong CEO habang hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ang katapangan mo bilang isang ina at pagmamahal mo bilang isang asawa ang nag-ahon sa atin sa dilim. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang unos. Ang hardin ng mansyon sa Forbes Park ay napapalumutian ng mga puting rosas. Lumilipad ng mga paru-paro at maririnig ang tawanan ng mga piling bisita. Ngayon ang araw ng kanilang renewal of vows. Isang totoong kasal sa simbahan na hindi nabase sa isang kontrata o interes sa pera, kundi sa wagas at purong pagmamahal. Nakatayo si Ivo sa altar, nakasuot ng kanyang puting tuxedo. Mas lalo itong gwapo ngayon, lalo na't may malaking ngiti sa kanyang mga labi na dati ay bihira mong makita. Sa tabi niya ay 5 taong gulang na si Timmy, na ngayon ay napakagwapo na rin sa kanyang munting kasuotan. Habang bitbit ang mga singising, maayos na ang lagay ng bata. Malusog at itinuturing na si Ivo bilang kanyang tunay na ama. Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan. Ang tugtog ng vocalist ay nagsimulang umalingaw. Pumasok si Camille. Napakaganda niya sa kanyang scallop lace wedding gown na mahaba ang belo. Ang kanyang mukha ay may kakaibang ningning. Hindi lang dahil sa makeup, kundi dahil sa tunay na kaligayahan na nagmumula sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa altar, nag-flashback sa kanyang isip ng lahat. Ang kanyang mga araw bilang isang janitress na walang perang pambili ng gamot ng anak. Ang gabing nabangga niya si Ivo sa elevator. Ang takot sa warehouse at ang sandaling binigyan siya ng tadhana ng isang lalaking handang sumalo ng bala para sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng altar, kinuha ni Ivo ang kanyang kamay at hinalikan ito ng may labis na paggalang. "You look breathtakingly beautiful, my wife." Bulong ni Ivo. May konting gilit ng luha sa mga mata nito. "At ikaw naman ang pinakagwapong CEO na nakilala ko." Biro ni Camille na may kasamang matamis ng ngiti. Humarap sila sa pari para sa kanilang mga panata. "Camille," panimula ni Ivo habang isinusot ang gintong singsing sa daliri ng babae. "Sinimulan natin ang kwento natin sa isang pirasong papel at mga peking ngiti sa harap ng media. Pero sa bawat araw na nakikita ko, ang pagsasakripisyo mo para kay Timmy, natutunan kong ang buhay ay hindi lang pala tungkol sa negosyo o kumpanya. Tinuruan mo ako magmahal muli. Nangangako ako sa harap ng Diyos at ng anak natin na hindi ko nahahayaang may lumuha pa sa inyo. Ako ang magiging pader mo, ang kakampi mo, at ang lalaking mamahalin ka sa mundong puno ng pagtataksil." Naiyak si Camille sa sobrang emosyon. Inabot niya ang singsing para kay Ivo. "Ivo, akala ko noon ang tadhana ko ay ang mag-isa at masaktan habang buhay. Pero pinakita mo sa akin na pagkatapos ng pinakamalakas sa bagyo, may isang taong darating para itama ang lahat ng mali. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa pagmamahal kay Timmy bilang sarili mong dugo at sa pagiging sandigan ko. Mamahalin kita hindi dahil sa kontrata, kundi dahil ikaw ang binigyan ng langit para maging totoo sa buhay ko. I, ngayon, pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Saad ng pare. Inangat ni Ivo ang belo ni Camille at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga. Isang halik na puno ng pangako. Init at walang katapusang pag-ibig. "Daddy? Mommy?" Sigaw ni Timmy habang yumayakap sa mga binti ng kanyang mga magulang. Binuhat ni Ivo ang bata habang nakaakbay kay Camille. Humarap sila sa mga bisitang masayang nagpapalakbakan. Sa wakas, ang dalagang ina na dating itinapon ng lipunan ay naharap na ang kanyang tunay na tahanan. Sa piling ng gwapong CEO,
na nagbigay sa kanya ng tunay na pag-ibig. Wakas.